Akala ni Edna magiging tahimik na sila sa bagong bahay na nilipatan, pero hindi niya inakala na mas magiging magulo pa pala. Laging nagdadabog at nagwawala ang asawa niyang si Enrico. Nagagalit kasi ito dahil nawalay na sa mga barkada. Kaya lang naman sila umalis sa dating tirahan ay para mailayo niya ang lalaki sa mga barkada nito na masasamang impluwensya. Ang iba kasi sa kanila ay bukod sa gumagamit ng droga ay may mga record na sa pulisya. Ayaw niyang madamay ang asawa sa mga bisyo ng mga ito at bago pa ito mahawa sa masasamang gawain, ginawa na niya ng paraan para mailayo ito ng tuluyan. Pero dahil nga masyado nang lulong si Enrico sa alak, ito na lagi ang bukang bibig ng lalaki. Wala na itong ibang gustong gawin kundi ang uminom ng uminom kasama ang mga barkada. Madalas pa nga silang napapaaway sa dating tirahan at ito yung isang bagay na pinakaayaw ni Edna. Subalit, masyado nang nilaso ng alak at bisyo ang utak ng asawa niya. Hindi na nito maintindihan ang gusto niyang mangyari. Nais lang naman niyang ilayo ang lalaki sa kapahamakan pero ito pa ang galit. Kaya naman ng gabing iyon, napaiyak na lamang siya habang nakatagilid ng higa. Sa tabi niya ay ang nahihimbing niyang asawa na kahit hindi nakainom ay nagwawala pa rin dahil sa sama ng loob sa kanya. Nung nasa dating tirahan pa sila, palagi na rin siyang umiiyak sa gabi. Ngayon namang nandito na sila ay wala pa rin nagbago. Umiiyak pa rin siya. Kinabukasan ay nagising na lamang siyang wala na ang asawa sa tabi. Sinilip niya ang kanilang aparador ngunit wala roon ang pitaka ng lalaki. Ang ibig sabihin lamang nito'y umalis ito at may pinuntahang malayo. Sigurado siya na tumakas na naman ito para lang makita ang mga barkada at muli na naman siyang napaiyak dahil naiwan tuloy din siyang mag-isa sa bahay. At dahil nga walang ibang kasama, wala siyang choice kundi ang mag-isa na lang na nagbuhat ng mga bagong lipat na gamit at inilagay sa tamang pwesto. Nilabhan na lamang niya mga marurumi nilang damit na nakatambak ng ilang linggo. Pagtungo niya sa likod ng bahay, doon lamang niya napansin na may lumang washing machine doon. Marahil ay isa ito sa mga gamit na iniwan ng dating may-ari. Subalit 5 taon na naging abandonado ang bahay na iyon bago ibinenta sa kanila, kaya hindi na siya sigurado kung gumagana pa iyon. Binuksan niya ang washing machine at sinilip ang loob. May kung anong malakas na puwersang lumukob sa ulo niya. Bigla na lamang siyang nakaramdam ng samot-saring emosyon pagkatapos nun, hanggang sa natagpuan na lamang niya ang sarili na umiiyak habang isinasaksak ang washing machine. Pagkatapos ay ipinasok niya ang sarili sa loob nun. Gabi na nang nakauwi si Enrico. Tulad ng dati, languna naman siya sa alak. Si Edna agad ang hinanap niya pero napansin niyang tahimik ang bahay. Nilibot niya ang buong sulok ng kanilang tirahan hanggang sa makarating siya sa likod kung saan nakita niyang nakasaksak at gumagana ang isang washing machine. Pagsilip na pagsilip pa lamang niya roon ay laking hilakbot niya nang makita ang durog-durog na katawan ng kanyang asawa habang patuloy na umiikot sa loob ng washing machine, at sa paglapit niya roon, lalo pang lumakas at bumilis ang pag-ikot hanggang sa magsimula ng magsipagtalsikan ang dugo sa kanyang muka. Nawala ang pagkalasing ni Enrico. Sindak na sindak siyang nagsisigaw at napatakbo pa nga sa labas. Hindi niya rin alam kung saan manghihingi ng tulong. Nanginginig ang buong katawan niya habang kinakalampag isa-isa ang mga pintuan ng mga kapitbahay.
Wala silang kaalam-alam na kaya 5 taon nang abandonado ang bahay na iyon ay dahil sa dating may-ari na nagpakamatay din doon mismo. Nabaliw raw ito sa dami ng problema kaya nagtago sa loob ng gumaganang washing machine at uminom din daw ng lason. Magmula noon, sino mang lumapit sa washing machine ay inuudyok din na pumasok doon at magpatiwakal sa iba't ibang paraan na maiisip nila. Ilang beses na rin daw na itinapon ng naturang washing machine pero nakapagtataka dahil bigla na lamang din daw itong bumabalik. Hanggang sa naisipan na lamang ng caretaker na ibenta na lang ang bahay upang tuluyang makatakas na ito sa malagim na nakaraan ng naturang bahay. Kanina pa nakukulitan si Jared sa paulit-ulit na pagtawag ng ex-girlfriend niya sa kanyang numero. Hindi siya nakatiis at sinagot na niya ito. Dinig pa niya ang pag-iyak ng babae sa kabilang linya pero baliwala na lang sa kanya iyon. "Pwede ba, Erica? Tigilan mo na nga ako." "Jared, baka pwede pa nating ayusin ito." "Erica, I'm a man of my word and I always keep my word. Hindi na magbabago ang desisyon ko." At pagkasabi, pinatay agad ang tawag. Ilang araw na lumipas mula na mag-break up sila. Siya mismo ang nakipagkalas dito mula nang makatagpo niya ang babaeng si Shasha. Unang pagkikita pa lang nila, nabaliw na siya agad rito. Hindi na kasi maganda ang samahan nila ni Erica sa mga buwang lumipas, kaya naman nang makatagpo siya ng ibang babae na mas masarap kasama, doon na siya humanap ng pagkakataon para makipaghiwalay rito. Sa mga linggo na lumipas ay naging close agad sila ni Sasha, hanggang sa mauwi iyon sa pag-iibigan. Ito ang bagong payroll officer sa loob ng opisina nila. At least kay Sasha ay magiging maganda ang buhay niya dahil bukod sa magkatrabaho sila ay mas matured itong mag-isip kesa kay Erica. Naiintindihan nito ang mga pinagkakaabalahan niya sa buhay. Bukod pa rooy marunong din mag-adjust ang babae sa anumang sitwasyon. Kaya naman hindi niya pinagsisihan ang pakikipag-break up kay Erica para lamang kay Sasha. Isang gabi iyon nang imbitahan siya ni Sasha na uminom sa bahay nito. Bumili raw kasi ng imported wine ng babae at nais itong ipatikim sa kanya. Sinuot niya ang pinakamaganda niyang damit para magpa-impress muli sa babae at nang makapunta na siya sa bahay nito, halos lumuwa ang mga mata nito sa labis na kagwapuhan niya. Agad ding nagsimula ang inuman nila at tulad ng dati, tungkol pa rin sa kababalaghan ang pinag-uusapan nila. Mahilig din kasi sa mga kwentong katatakutan ng babae at sa katunayan pareho nga din sila na pinakikinggan sa podcast at ito ay ang Hilakbot. Hindi lamang iyan, siya naman ay nagtatrabaho na dati bilang narrator sa isang istasyon ng radyo na may programang katatakutan. Doon din niya nabanggit sa babae ang nangyari sa dalawa niyang kaibigan noon na namatay sa misteryosong paraan. Pareho na lamang natagpuan na punong-puno ng sugat sa katawan ang kanyang mga kaibigan at isa iyon sa pinakamasaklap na pangyayari sa kanyang buhay. Hanggang ngayon nga'y hindi pa rin niya matanggap ang sinapit ni Rico at Miguel. "I'm sorry ha, pero naiintindihan kita. Alam ko naman na masakit talagang mawala ng kaibigan, lalo na kapag masyado na kayo maraming pinagsamahan. Mas masakit pa nga yun sa breakup, di ba?" Anang babae. "Sinabi mo pa." Tugon naman ni Jared, sabay lagay ng alak sa baso at nakipag-cheers pa sa babae. Ang usapan ay isang wine lang ang iinumin nila, pero nang maubos iyon, napilitan pa siyang umorder ng matatapang na alak sa labas
at doon sila unti-unting nalasing habang patuloy na humahaba ang usapan nila. Sa labis na kalasingan, doon na nakatulog si Jared. Nagising na lamang siya mga bandang madaling araw na at doon niya naramdaman ng sobrang bigat. Akala nga niya nung una ay dahil ito sa hangover. Ngunit iba ang bigat ng kanyang pakiramdam. Parang nagliliyab ang loob ng kanyang katawan. Medyo nangihina rin siya at hindi rin magawang bumangon. Nang subukan niyang ilinga sa paligid ng paningin, doon niya nakita si Sasha na nagsisindi ng mga kandila sa harap ng isang malaking rebulto. Ang rebulto ay mabalasik ang muka. May sungay ito sa magkabilang ulo at nakalitaw rin ng mahabang dila. Hindi niya alam kung rebulto ba iyon ng demonyo, pero labis siyang kinilabutan sa itsura ng puon na iyon. Nakita niya kung paano ito dasalan ni Sasha na parang sinasamba-samba pa. Nakita niyang inilabas din nito ang hawak na kapirasong buhok at idinikit sa paanan ng naturang rebulto. Muli itong umusal ng dasal sa paraang ito lang ang nakaririnig at makalipas ng ilang sandali, dumoble pa ang bigat ng kanyang pakiramdam at para na siyang sinusunog ng buhay. Doon niya napagtanto na may hindi na magandang nangyayari sa kanya at bago pa niya matuklasan ang lahat, unti-unti nang nagdilim ang kanyang paningin. Pagsapit ng umaga, nilapitan ni Sasha ang lalaki, pero isa na itong bangkay na punong-puno ng sariwang sugat sa katawan. Tuwang-tuwa ang babae habang pinagmamasdan ito dahil sa wakas ay nakaganti rin siya sa 3 lalaki na nanamantala sa kanya nung college pa sila, at ito'y walang iba kundi sina Jared, Rico at Miguel. Nang magkaroon siya ng pagkakataong makita muli ang 3, doon niya inilabas at ginamit muli ang rebultong ipinamana sa kanya ng matandang mangkukulam na umampun at nagpalaki sa kanya. Maaari daw niyang magamit ang rebultong iyon para magbigay ng sakit, sumpa at mas lalong-lalo na kamatayan sa isang tao. At iyon ang ginamit niya para mapaghigantihan ang 3 lalaki.